It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Magandang araw po sa inyong muli, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay masaya na naman sapagkat tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong panibagong pag-aaral ng ating leksyon ay makakasama natin si Dr. Nestor Relioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Pastor Ben, maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa akin na magiging kabahagi ng inyong malaganap na programa. Ako'y natutuwa na makibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo'y sama-samang mapagpala. At sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, ay kami po'y nagpapasalamat na kayo ay kasama namin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at nawa ay madama ninyo ang pakikisama ng Banal na Espiritu at ang kanyang pagpatnubay upang ating maunawaan ang banal na kalooban ng ating Diyos na siyang magiging kagalakan sa ating mga buhay. Maraming salamat din, Pastor, sa iyong paunlak na makasama ka namin dito. At sa pagpapasimula po ng ating programa ay tutunghayan natin ang aklat ng Kawikaan. Pero bago tayo magpatuloy dyan, tayo muna po idadako sa panalangin at pangunahan tayo ni Pastor Relioma. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo kasama ng aming mga taga-subaybay. Aming hinihiling na inyo kaming patnubayan at nawa ang banal na kaalaman na magmumula sa inyong salita ang mararanasan ng bawat isa sa amin sa sandaling ito. Bigyan kami ng malawak na pangunawa upang ang inyong banal na salita ay magiging biyaya at pagpapala sa lahat ng mga kasama naming sumusubaybay ng programang ito. Gamitin po ninyo ang programang ito na babaguhin ang aming mga buhay kung ito'y aming isa sa kabuhayan sa kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, ang ating pag-aaral sa buong trimestring ito ay nakapatungkol sa aklat ng Kawikaan. Ito'y maraming beses ko nang nabasa, pero tuwing babasahin ko ako'y patuloy na nakakasumpong ng mga liwanag, ng mga karunungang inaakay talaga sa kabanalan. Pastor, paano mo nakita na, ano ba ang layunin ng aklat nito? Bakit ito isinulat? Ang aklat ng Kawikaan ay isa sa mga aklat sa Lumang Tipan na isinulat ng karamihang bahagi nito ay isinulat ng mapantas na Haring Solomon. At may mga iba pang mga nakibahagi sa pagsusulat ng aklat na ito. At ang layunin ng aklat na ito na kinasihan ng Banal na Espiritu ng ito'y isulat ay ang pagpapakilala na ang tunay na karunungan ay galing lamang sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga doon sa ating susing talata, Pastor, na masusumpungan sa Kawikaan 1:7. Maaari mo po ang basahin? Okay, ganito ang wika sa Kawikaan 1:7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Napakaganda ng sabi ng talata, Pastor. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman o ng karunungan. Kaya nga itong karunungang ating pag-aaralan na siyang pinakatema ng aklat ng Kawikaan ay nagsasabi na ang karunungan ay siyang pinagmumulan ng tamang mga kapasyahan sa ating pang-araw-araw na buhay. So yung tamang pagpili ng ating mga gagawin, tamang pagpili ng mga dapat nating tahaking landasin ay magsisimula doon sa pagkilala ng pagkatakot natin sa makapangyarihang Diyos na lumalang sa atin. So sa ating pag-aaral ng aklat ng Kawikaan ay napakaganda siguro ng maging motto natin ito, no? Itong Kawikaan 1:7 at isipin natin palagi ang takot sa Panginoon. At marahil ay sa ibang mga panahon ay pag-aaralan pa natin ng detalye kung anong ibig sabihin pa ng mga bagay nito. Opo, Pastor. So sa ating pag-aaral, Pastor, binabanggit din sa ating leksyon, ang kawikaan ay tumatalakay sa paghanap ng tao sa karunungan
na mula sa Diyos. Ano ba ang karunungan? Now, ang salitang karunungan ay napakahalaga na dapat nating maunawaan. Sa orihinal na salita ng banal na kasulatan ay ginamit ang iba't ibang mga salin. Ginamit yung pangunawa, understanding, ginamit din yung wisdom, yung karunungang ating tinatalakay, at yung tamang pagpapasya o judgment. Now, kung titingnan natin, ang karunungan sa banal na kasulatan ay ang pagkilala na ang pinanggagalingan ng lahat ng kaalaman ay galing sa Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay sa tao ng pagkakataong pumili. At sa kanyang pagpili ay dapat tama yung kanyang pipiliing landas. Sapagkat kung mali ang kanyang tataking landas, ay hindi yon yung karunungang magmumula sa Diyos. Nabanggit mo na karunungan mula sa Diyos. Ibig sabihin meron pang ibang mga karunungan na hindi galing sa Diyos. Ay meron, Pastor. Pero karunungan din natin tinatawag. Oo. Dito sa ating binasa kanina ng talata ay ano ba ang kahulugan nitong salitang pagkatakot sa Panginoon? Now, ang pangungusap na yan o yung binabanggit na pagkatakot sa Panginoon ay maaari nating bigyan ng kahalagahan at pangunawa na ang ibig sabihin ay ayaw natin ang Diyos na siya'y madadalamhati dahil tayo'y gumagawa ng hindi tama. Kaya yung karunungang binabanggit dito ay yung karunungan na dapat ay nagbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Ikalawang maaari nating sabihin ay paggalang o pagrespeto sa Diyos na ating manlalalang, na ipinangunguna natin yung kanyang kalooban na dapat nating sundin bilang mga anak niya na narito na kanyang nilalang. At ang huli ay maganda yung kaisipan na ito yung pagkilala na ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin. Tinitingnan niya tayo at naririnig niya ang ating sinasabi, nababasa niya ang laman ng ating puso at ang ating mga salita ay kanyang napapakinggan. Yung bang awareness na ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Presensya siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa sabi, Pastor, ay sa ating panahon kasi ngayon, pag sinabing pagkatakot sa Panginoon, kung gagamitin natin sila ng pagkatakot, para bagang natatakot ako dyan. Di ba? Natatakot ako kay ganito. Para pag sinabi natin natatakot, ay lalayo ka, iiwas ka. Pero hindi yun ang kahulugan kapag ginamit natin ang salitang pagkatakot sa Biblia. Na ito nga ay yung mga tatlong bagay na nabanggit mo na taliwas dun sa kaisipan na paglayo o pagtalikod sa Diyos. Tama yun, Pastor. Hindi yung tayo ay natatakot na tayo ay kinakabahan o kaya tayo ay nais magtago dahil siya ay namumugnaw na apoy, sabi ng banal na kasulatan, kundi dahil siya ay isang maibiging Diyos na nais niyang makiulayaw sa atin, nais niyang makasama natin siya sa araw-araw nating buhay, ay siya'y ating bibigyan ng kaluguran. Na siya ang ating magiging pangunahin, ang kanyang banal na kalooban ang magiging pangunahin sa ating mga pagpili at paggawa sa araw-araw. Nabanggit ko na kanina, iba na kasi yung salitang pagkatakot. Halimbawa, meron tayong mga anak ngayon, mga bata. Sabihin natin mga bata, paano ba natin ituturo sa kanila matakot ka sa Panginoon, ha? Sa kanilang musmos na kaisipan, paano natin ito papunawa? Magandang makita sa atin bilang mga magulang at mga nakakatanda na meron tayong paggalang sa ating Diyos na nasa langit. Ang ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang banal na kalooban. Ikalawa na maaari nating gawin para matuto ang ating mga kabataan at mga anak sa ganitong kapanahunan ay ang ipakilala natin sa ating pagsasalita, sa ating mga pagkilos, na mayroong Diyos na nakatunghay sa atin sa tuwi-tuwi na. Ibig sabihin pag sinabi nating mga anak, matakot tayo sa Panginoon, ha? Ang ibig sabihin niyan ay igalang natin ang Diyos. Opo. At magkaroon tayo ng pagsunod sa Kanya. Opo. Ayaw natin na mapighati natin siya, natatakot tayo marahil na siya ay ating masaktan. Tama. So nandoon yung ating pagmamahal, nandoon yung ating paggalang, at yun ang diwa na binabanggit ng banal na kasulatan kapag ginamit yung pagkatakot sa Diyos dito sa banal na kasulatan. Opo, Pastor. Kaya napakabuti noong turo ng banal na kasulatan. Hindi ipinapakilala ang isang Diyos na marahas at malupit, kundi ipinapakita nito yung Diyos na maibigin, na maari natin siyang lapitan. Bagamat meron tayong pagkatakot na sinasabi ng banal na kasulatan, pero ito yung paggalang,
ito yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa lahat ng ating gagawin at sasabihin. So ito ang pagkatakot na natutuwa tayo. Opo. O natatakot tayo sa Diyos na tayo matuwa sa Kanya. Bigyan natin siya ng kaluguran sapagkat siya ating Diyos at siya ang ating malalalang. At alam natin na ang hangarin ng Diyos ay napakabuti lamang para sa atin. Tama wala po siyang yun. masamang iniisip sa atin, wala siyang masamang hangarin sa atin, kundi ang tayo mapabuti. Opo. So ito yung nakapagbibigay ng katiyakan na tayo ay palagi lumapit sa Kanya at igalang natin siya sapagkat siya ating manlalalang at siya ang Diyos na ginawa ang lahat para sa kapakanan ng sangkatauhan. Opo, Pastor. Napakabuti niyang idea na yan. Dito sa ating leksyon, Pastor, ay sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, dahil sa talatang 8 hanggang 19, ay makita natin ang dalawang magkasalungat na daan ng edukasyon. Ano bang tunay na edukasyon o turo na binabanggit dito sa ating pag-aaral? Now, ang Aklat ng Kawikaan ay isinulat at ang unang mga kinakausap ay mga magulang. Kaya nga dito ay may mga payo tungkol sa ama, tungkol sa anak, kung paano gagabayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Kaya nga dito sa context ng tanong ninyo, dito sa Kawikaan Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 19, ay malinaw po dito na ang mga magulang ay nangungusap sa kanilang mga anak, nagbibigay ng payo at ng mga turo na dapat nilang sundin. Na mga tunay na edukasyon. Na tunay na edukasyon. Kaya ang dinidiin sa atin, mga kaibigan, na ang aklat ng proverbio o ng kawikaan ay nagsasabi na ang edukasyon ay unang-una nagsisimula sa loob ng ating tahanan. Ang tahanan ang pangunahin. Bagamat informal ito, sasabihin natin, pero doon nagsisimula yung pagkatakot sa Diyos. Doon unang naririnig ang unang panalangin. Kung ang mga magulang ay nagbabasa ng banal na kasulatan, doon unang makikita ng mga bata na sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos at ibinabahagi ito sa iba. Kaya doon sa tahanan ay napakahalaga na ang tunay na edukasyon ay matutunan ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dito natin makita, Pastor, yung may mga nadinig kasi akong ilang magulang, sabi nila, kaya ko nga dinala yan sa ating paralan para dyan sila turuan ng pagkakilala sa Diyos. At dyan nila matutunan ang mga bagay na may kinalaman sa banal na pamumuhay na kayaya sa harapan ng Panginoon. Pero hindi pala tama yung ganong kaisipan, Opo, kundi Pastor. ito'y dapat pasimulan sa tahanan. Opo. At kung dito sa tahanan ginagawa na ang tunay na edukasyon, at pag sinabi nating tunay na edukasyon, ito'y may kinala hindi lamang sa mga temporal na bagay na kaalaman sa sanlibutan ito, kundi yung kaalamang mag-aakay sa atin sa kapakipakinabang na mga pamumuhay bilang mga mananampalataya at bilang mamamayan ng ating sambahayan. Gusto ko yung puntong inyong idiniin, Pastor. Kasi kung minsan ako'y matagal na sa paaralan, pangatlong paaralan na itong aking napuntahan ngayon, ay kagaya ng nabanggit ninyo, kung minsan ay sinisisi ng mga magulang ang paaralan. Dahil akala nila, ito yung maghuhubog sa kanilang mga anak. Pero nais ko pong idiin ngayong araw na ito na ang karunungan ay pinasisimulan at mostly buo na pagdating sa paaralan yung values, kung ano yung mahalaga, ano yung pananampalataya, ito'y na-establish na sa loob ng ating mga tahanan. Sususugan na lamang ng paaralan. Nandoon na yung pinagtitibay na lamang sa paaralan. Na lamang. Pero alam mo, Pastor, ako naging chairman ako ng school board. Naranasan ko talaga yung nadinig ko mismo yung sinabi na kayong yung mga guro natin, sila dapat magturuin ka sa aming mga anak kung paano yung maging masunuri mga anak. Ang napansin ko ka ay suwail na yung aking anak. Aba, ano ba ginagawa ng mga teacher natin dyan at hindi sila tinuturuan ng tamang paggalang at mga kung ano yung kaayaya sa isang bata. Pero hindi gano'n ang pinapahayag ng banal na kasulatan. Opo, kaya kundi dito sa ating lesson ay talagang binabanggit ang tunay na edukasyon ay nagpapasimula sa tahanan. Sa ating mga tahanan. At syempre naman, pag sinabi natin sa loob ng tahanan, hindi talaga maialis na yung tinatawag nating modeling. Na ano yung nakikita sa iyo, yun ang pinakamadaling ituro. Halimbawa, ako may napanood na isang magandang pelikula na kung paano niya tinuturuan ng kanyang anak. Hindi niya basta sinasabi, kundi ginagawa niya. At alam niya na inoobserbahan siya palagi ng kanyang anak. Kaya pagka siya lumuhod din yung bata. Tama kasi modeling nga Ngayon, sapagkat siya mahilig sa musika, siya nagigita-gitara rin, ay di pag gita-gitara rin siya, ay yung kanyang anak ay talagang pinapanood siya, hindi nagtatagal, talagang nagano na rin yung bata.
Kaya yung pinakamagandang edukasyon talaga ay yung modeling na ipinapakita ng magulang. At nare-reinforce pa ito yung pagdating na nga sa ating mga paaralan. Okay. Sa amin pong mga taga-subaybay, nais naming idiin ang isang mahalagang bagay na aming tinatalakay ngayon dito. Tayong mga magulang ay mayroong ginagampanan na mahalagang tungkulin, lalong-lalo na sa edukasyon at kaalaman ng ating mga anak. Kaya nga't ating tatandaan, tayong mga magulang ang unang-unang larawan ng Diyos na nakikita ng mga bata mula sa kanilang kapanganakan. At saka pastor, yung values ba ng mga bata, no? Madaling ma-pick up ng mga bata. Halimbawa, yung magulang ay ang kanyang pinapahalaga na lamang ay puro na lamang kayamanan. Ay yung bata ay talagang ang kaisipan na rin, kayamanan lang ang mahalaga. So dito makita natin mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang tunay na edukasyon ay hindi lang yung mga pansalibutang paglago o pagunlad, kundi ang tunay na edukasyon ay aakay sa atin sa tamang pamumuhay na may pagkakilala sa Diyos, na may paggalang sa ating kapwa, na nagmamalasakit at takadang maglingkod sa ating sambayanan. Tama yung pastor. At nais kong idagdag ang isang bagay. Alam nyo, sa tahanan, doon natututunan at nadadama ang pag-ibig. Oh. Now, kung sasabihin natin ang Diyos ay pag-ibig, kung doon natututunan ng mga bata kung ano ang ibig sabihin ng umibig at ng ibigin mula sa kanilang mga magulang. At siguro pastor din, yung kung nakikita natin yung mga bata ay sa loob ng church ay malilikot o kung ano ng mga ginagawa, ay baka sa loob ng ating tahanan din ay hindi rin natin sila napagtutuunan ng pansin. At kuminsan nga, sabi nga yung bata ay sadyang gumagawa ng hindi maganda para mapansin. Opo. Kasi baka naman talaga yung magulang ay wala ng panahon doon sa kanyang bata. Sa puntong yon ay nahuhulog tayo sa mapakagandang mga itinuturo ng banal na kasulatan na ang tunay na edukasyon ay magpasimula sa loob ng tahanan. Opo. At pagdating sa paaralan, yun ay mga pinagyayaman na lamang. So narito ang napakalaking hamon sa ating pastor, lalo tingit sa pangangasiwa natin ng ating mga tahanan. Anong mga edukasyon o mga aral o mga turo ang nais nating taglayin ng ating mga anak kung sila pumunta na sa kanilang paaralan, kung sila magsalaki na, ano ba mga values ang nais nating kanilang pinangahawakan? Pastor, napakaganda ng inyong tanong. Ang unang-unang dapat na matutunan ng ating mga anak ay yung pagsunod sa loob ng tahanan. Pag ito hindi natutunan ng mga bata, paglabas nila, ito pa rin yung nagiging suliranin. Ayaw pa rin nilang sumunod. Kaya na sa paaralan, kahit sa gawain later, ay hindi nila ipinapakita ito sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. So una yan, yung pagsunod. Ikalawa ay yung paggalang. Yung paggalang sa mga magulang at pagbibigay ng kasiyahan sa kanila. So hindi lamang yung paggawa ng para sa kanilang kaluguran, kundi yung kasiyahan ng karamihan, lalong-lalo na yung kaanib ng tahanan. Hindi nila ilalagay sa isang sitwasyon ang kanilang tahanan na sila'y mapapahiya ang kanilang mga magulang sa kanilang mga pagkilos at gagawin. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ay napakabuti po ng Panginoon at ang ating Diyos ay pinagpapala ang ating mga tahanan at nais niya ito'y maging isang simbolo ng kanyang paghahari sa ating mga buhay pagka sila'y natututong sumunod, gumalang, at magkaroon ng mabubuting mga ugali upang tumulong sa kanilang mga kapwa. Okay, mapakaganda pastor. At siguro ay sa ating mga taga-subaybay ay suriin din siguro natin ang ating mga sarili, ano? Kasi may mga nagtatanong, bakit kaya yung aking anak lumaking walang galang sa magulang? Ay baka naman tayo hindi rin nagpakita ng magandang halimbawa kung paano igalang natin ang ating mga magulang. Bakit kaya yung aking anak napakatamad? Ay ba, tingnan natin ang ating mga sarili. Baka naman talaga yung tayo rin ang nakita ng halimbawa ng katamaran. Opo. At mga pananalita na hindi maganda. Ay ako'y nalulungkot sapagkat hindi pa katagalan, meron ako nadinig na magulang na nagkukwento sa amin na alam mo yung aking anak, liit-liit pa yung naku, marunong na yung magmura. Para bagang tonto pa na malutong magmura raw. Ay siyempre yung bata, kung nakita niya parang tontua yung anak niya, yung magulang niya sa ganung salita, ay di lalo niyang ginagawa. Kaya hindi nakapagtataka kung lumaki ang bata na mapagmura kasi baka naman yun din na nadidinig o hindi man nadidinig sa loob ng tahanan, baka sa iba nadidinig, pero anong ginawa ng magulang para yun i-correct?
Tama yun, Pastor. Anong ginawa ng magulang para ma-guide ang bata sa tamang karunungan na kanyang may sa kabuhayan? Kaya dito sa tunay na edukasyon na ating tinatalakay ngayon, ay napakahalaga ang bahagi ng magulang. Kaya nga, mga minamahal na mga magulang, ang kinabukasan ng ating mga anak ay malaki ang impluwensyang ating gagampanan sapagkat kung ano ang kanilang natutunan sa tahanan, ito'y dadalahin nila sa kanilang pagtanda. Okay, maraming salamat, Pastor. Dito sa ating leksyon ay binabanggit din ang sa Kawikaan 1, talatang 20 at 21, ang wikay, ang karunungan ay humihiyaw. Ano ba ang kahulugan nito? Na ang karunungan ay humihiyaw. Kapag ka humihiyaw ka, Pastor, naririnig o hindi? Naririnig. Naririnig. Dapat pansin na pansin. Pansin na pansin. So, yung sinasabi dyan ng talata ay, ito'y uuulinigan ang lahat, naaalaman ang lahat. So ang karunungan ay para sa lahat. Dapat ito ay hindi limited lamang sa ibang mga tao. Ang karunungan ng banal na kasulatan na may pagkatakot sa Diyos ay tinuturo nito na ito'y ini-offer para sa lahat. Hindi po ito pinipilit na para ating pakinggan. Pero yung pangungusap na ginamit sa banal na kasulatan ay ito'y malakas na tinig, ito ay dapat naunawaan ng karamihan, ay napakahalagang ating pansinin na ito ay para sa ating lahat, Pastor. So, ibig sabihin din siguro nito ay yung sigaw ng pagkarunungan ay nangangahulugan si marahil na ito'y kinakailangan ipaabot sa lahat ng mga tao, mapansin ng mga tao. Yan. Kaya maganda rin mga Pastor John tayo nagkukwento na may karunungan din. Kasi bahagi ito ng pagsigaw na ipinapaalam mo sa mga tao na kung ano yung karunungan. Hindi yung sigaw na at the top of our voice, kundi yung nakikita nila ito sa ating mga kilos at nababasa nila sa ating mga bibig. Tama ba yun? Tama so yun. merong balance yung ating pamumuhay. Sinasabi mo, at the same time, kitang-kita naman sa atin. Tama yun, Pastor. Kasi kung minsan ay alam natin may karunungan. Halimbawa, sabi natin, alam ang karunungan ay ganito. Higit na mas mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pero? Karunungan yon. Pero ang tanong, kita ba sa buhay mo yon? Hindi naman nagbibigay. Mahirap yung ganun, Pastor. May lumapit o tumingin ng tulong. Ay, paalisin kayo. Wala tayong para pantulong dyan. So, nagiging kabaliktaran. So, ang karunungan ay yung sinasabi natin ang karunungan at ipinapakita ng ating buhay. Yung ating buhay ay parang siyang nagpapatotoo doon sa ating mga sinasabi. Tama yun, Pastor. Kasi sabi nga doon sa English, action speaks louder than our words. Kaya nga, sa kawikaan, hindi lamang action ang idinidiin, hindi lamang mga salita, kundi dapat pagsabayin yung dalawa. Parehong nakikita sa isang taong may pagkatakot at may karunungan na galing sa Diyos. At yun ay napakagandang ating ibahagi. At hayaan natin malaman ng mga tao ang karunungan sa pamamagitan ng ating mga salita at sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay. Kaya nga sa ating mga taga-subaybay ay nais ko pong idiin ng isang bagay na ang ating mga salita ay magkakaroon ng mas malaking bisa kung ito ay nakikita sa ating mga gawa. At siguro ito paanyaya rin sa ating mga kaibigan na magmula ngayon ay hindi na tayo basta magsasalita. Yun. Kundi magsalita tayo may karunungan. Pastor, meron nga pala akong magaganda rin karanasan, ano? Kung minsan ay may mga salita rin talaga tayong hindi mo naisip, pero naunahan mo ng salita. Yun nga eh. Yung bang nasabi mo, pero nung ma-realize mo, hindi mo naman ginagawa eh. Di ba? Tayo kasi binibigyan tayo ng mga payo sa atin, ano? Nag-aaral pa tayo. Ang inyong mga salita ay talagang backup ng inyong mga gawa yan. Ibig sabihin eh, pag sinabi mo, ipakita, yan talagang buhay mo. Huwag kang magsasalta ng hindi mo ginagawa. Tama pero yun. ako meron akong karasang, may nasabi akong maganda. Pero nung ma-realize ko, hindi ko naman ginagawa pa yun eh. Pero alam mo, maganda rin ang pangyayari. Kasi nung ma-realize ko, teka, siguro dapat tindigan ko na yun. Dapat ipakita ko na yun kasi nasabi ko na yun eh. Yun ang maganda. Kailangan tindigan ko na yun kasi hindi ko ginagawa pero nasabi ko at maganda, ay di, sabi ko tindigan ko na yun. Isa sa kabuhayan ko na yun. Yun yung positibong kasi aspeto sa nasabi iyong ko na buhay. yun eh. Di ba? So siguro ay kapag ang ating mga sasabihin ay maganda, ay may karunungan yung ating sinasabi, sabihin natin at ipanalangin natin sa biyaya ng Panginoon ay makapagpatotoo ang ating mga buhay na talagang ito nga ay ating sinasakabuhayan. At Tama ito ang sinasabi sa ating lesson nga na yung sigaw ng karunungan Opo. ay kitang-kita.
baka naman yung karunungan na yun, ikaw lang nakakaalam. Ay di hindi sigaw yun, ano? Hindi yun. Hindi. Yun. Ikaw lang nakakaalam. O baka naman, sabi nga, guni-guni mo lang yan. Kasi ikaw lang nakakaalam. Pero hindi ganun ang karunungan. Ang karunungan, mga kaibigan, ay hayaan po nating pang-araw-araw nating karanasan ang ito'y binabahagi, ito'y ating sinasalita. At the same time, kitang-kita sa ating mga buhay ng ating sinasabi, ating ginagawa. Tama yun, Pastor. Pero Pastor, sa ating leksyon ay, ano ba magiging bunga kapag tayo tumanggi dito sa karunungan? Ayan. Kapag pinili nating wag isa ka buhay yan o hindi natin pansinin yan, ano ba magaganap? Kapag hindi natin pinansin ang karunungan na nagmumula sa Diyos, may mga kadahilanan kung bakit na ang tao ay ayaw nito. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Now, papansinin ninyo na may mga ilang kadahilanan kung bakit ang mga tao ayaw ng karunungan ito. Unang-una ay kasi mas masaya daw yung mga kalayawan na ipinagkakaloob ng kasalanan sa panandali ang panahon. Hindi nila tinitingnan yung hinaharap. Ano ang magiging resulta nito? Pero kung ang tinitin lang na nila yung enjoyment ngayon. Sa kasalukuyan. Pero din nila naisip na ano kaya kakanin natin bukas? Oo. Kaya nga late dito sa mga pag-aaralan pa natin sa mga susunod na mga araw ay yung pagnanakaw at kung ano hindi po pinapahintulutan ang karunungan na galing sa langit. Hindi yun pagsunod sa pagkatakot sa Diyos. Ikalawa na nais kong pansinin ay sapagkat may mga tao na hindi naman dumarating pa ang paghatol sa kapanahunan, nadidelay naman ito Kung ikaw ay gumawa ng hindi tama, ikaw ba'y bigla na lang parurusahan? Hindi naman ganon. Kundi yung judgment ay nadidelay. Kaya nga ang iba, ay sige, pwede gawin natin muna ito dahil hindi naman nga, wala namang karampatang parusa kaagad-agad, kapag ito'y ginawa ng isang tao. Dito sa ating leksyon na tinatalakay natin itong mga tumatanggi sa karunungan. Sino ba itong mga taong ito na tumatanggi sa karunungan? Yung ayaw kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha sa kanila at siya ang gumagaway at pumapatnubay, na siya rin ang source ng kanilang mga pagpapala sa araw-araw. So mansabi ay kapag tinatanggihan mo ang Diyos, kapag ayaw mo siyang kilalanin, kapag hindi ka nagpapasakop sa Kanya, ay ito yung mga taong tumatanggi sa karunungan. Tama yon, Pastor. At ang nagiging bunga nito ay kapahamakan din naman nila. Oo. Kakaroon ng hindi mabutang resulta nito, hindi bagamat ngayon, kundi sa darating pang mga panahon, yung pagtanggi sa ating Diyos ay isang karanasan na magkakaroon ng mabigat na resulta sa buhay ng mga tao sa darating na panahon. Kasi marami mga tao kasi ngayon, talaga may mga nananalangin pa na sabi nila, bigyan sana ako ng karunungan. Pero kung wala naman doon yung pagkilala nila sa Diyos, wala yung pagpapasakop sa Diyos, at ang kanilang iniisip lamang ay basta magkaroon ng karunungan, sila magamit nila sa pagpapaunlad na marahil ng kanilang negosyo, ay hindi pa rin sa kanilang ikabubuti. Tama yun, Pastor. Kasi ang tao ay kulang doon sa spiritual na pagnanasa na magkaroon ng satisfaction, yung longing niya. Kaya nga ang pinupunan lamang ito ng kayamanan, karunungan, ng mataas na antas ng kaalaman at mga iba pang mga relasyon na hindi sa relasyon sa Diyos. Masasabi ba natin, Pastor, na kapag ang isang karunungan ay hiwalay sa Diyos, ito'y magiging kanya rin kapahamakan? Pwede ba tayong gumawa ng ganong konklusyon? Hindi agad-agad yun, Pastor. Ito ay makikita sa paglipas ng panahon. Kagaya ng isang taong hindi kinikilala ang Diyos na siya ang pinagmumula ng mga pagpapala ng kanyang negosyo, ng kanyang mga ari-arian, ay wala rin siyang malasakit sa kanyang kapwa na ito'y ibigay din yung pagpapala para sa iba. So ang resulta ay iba. Magiging makasarili lamang yung taong iyon. So yun ang nagiging bunga. Halimbawa, ang isang tao may karunungan na magaling sa negosyo. Talagang napalago niya ng malaki ang negosyo. Tama. Pero baka naman yun yung naging dahilan na siya ay lalo naging gahaman. Tama. At lalo pa nagmalaki, ay talagang sa kanyang ikapapahamak din yun. Tama yun. Kaya mga minamahal namin mga kaibigan, maganda ang karunungan. Pero sana po, idadalangin natin at alalahanin natin ang napakagandang pag-aaral natin na sinasabing ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Tama yung yun, pagkilala sa Kanya.
So, tayo lahat nagdahangad na maging marunong sa lahat ng mga iba't ibang mga antas ng ating buhay. Sa iba't ibang kalagayan natin sa lipunan ito, gusto natin tayo maging marunong. Pero huwag mapahiwalay ang Diyos sapagkat ang tunay na karunungan ay sa Diyos. Gusto kong pakibasa mo, Pastor, sa Tagalog na Bible, yung Kawikaan 2:6. Napakaganda nung talatang yon tungkol dun sa tinatalakay natin na pagkilala doon at kung sino ba talaga ang pinanggagalingan ng tunay na karunungan. Ganito umika sa Kapitulo 2, talatang 6 ng Aklat ng mga Kawikaan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Napakalinaw, Kanino daw nanggagaling, Pastor? Nanggagaling sa Panginoong Diyos ang karunungan. At sa kanyang mga bibig, doon tayo natututo ng mga tamang mga landasin sa buhay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, nawa ay kilalanin natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan sa lahat ng ating mga ginagawa. Negosyo man ito, pag-aaral, o sa ating mga pakikisalamuha at relasyon sa mga taong nasa ating kapaligiran. Okay, napakaganda yan. At saka, meron din tayong isang pag-aaral sa Aklat ng Santiago, na kung ang sino man ay may kakulangan ng karunungan, ay lumapit siya sa Panginoon na nagbibigay ng karunungan. Ibig sabihin ay, kung ang sino man ay nadadama niyang wala siyang karunungan, lumapit siya sa Panginoon at ang Diyos ay magagalak na bigyan ka ng karunungan. Tama. At ang karunungan ngayon ay kilalanin mo siya. Tama yun. Kasi siya nga yung nagbibigay. Ang ibig sabihin, talagang nakalaan yun para sa atin. Now, kung ayaw natin, ay wala tayong magagawa. Kung tatanggihan natin yung nagbibigay, ay parang tinanggihan na rin yung kanyang ipinagkakaloob sa atin. Na yun naman ay ikabubuti rin natin. Na ikabubuti natin. Okay, Pastor, sa ating leksyon ay, ano ba ang mga kondisyon para sa pagkaunawa ng pagkatakot sa Panginoon? Ano ang mga kondisyon? Mga kondisyon. Now, unang-una ay ang kababaang loob. Yung humility, sasabihin natin. So, ang tao na nais makatuklas at magkaroon ng kaalaman na makalangit o yung pagkatakot sa Diyos na kaalaman, ay dapat ay nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, kilalanin natin yung Diyos na siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin yung nagmamapuri pala, kasi binanggit po yung nagpapakumbaba, no? Yun ang kondisyon para tanggapin mo karunungan. Ibig sabihin ay kapag ikaw ay nagmamalaki pa o nagmamayabang pa, ay hindi mo tatanggapin ang karunungan. At sa katunayan, yun ang kamangmangan. Ayun, tama yung ikaw ay nagmamalaki pa o nagmamayabang pa, ay paano ka nga bibigyan? Hihingi ka, pero ang sabi nga, merong magandang ilustrasyon paano ka raw hihingi na ang kamay mo sarado? Di ba? May nakita ka raw bang humihingi ng kamay na kaganyan, sarado? Ay, pag humingi ka, bukas ang palad mo. Ibig sabihin ay maging open ka, maging handa, maging mapagpakumbaba ka, na ipakita mo yung pangangailangan mo. At kapag naipakita natin yung pangangailangan natin, kinikilala natin na talagang nagpapakumbaba tayo na ang Diyos ang mayroong karunungan, tayo humihingi at nagpapakumbaba sa Kanya. Pastor, gusto kong idiin, may mga tao kasi na gusto nila yung karunungan. Gusto nila yung kaalaman. Pero ayaw nilang kilalanin yung nagbibigay ng kaalaman. Kaya nga, kaya sinasabi natin na pagpapakumbaba dahil kinikilala na siya yung makapangyarihan at tayo ay yung nangangailangan. At siya ang magbibigay at pagka siya ay nagbigay, ay para sa ating ikabubuti ang kanyang ibinibigay. Tama yun. Basic sa pag-aaral natin ng Aklat ng Kawikaan talaga, ay yung tayo ibaling natin ang sarili natin sa Diyos na pinanggagalingan ng karunungan. Pero may mahalagang punto rin, Pastor, na kapag ka nalaman mo na ang karunungan, ay hindi mo lang alam ang karunungan, kundi pinili mo na isakabuhayin itong karunungan ito. Ayan. At yun ang tunay na karunungan. Ang karunungan ay yung kitang-kita sa ating buhay, isinasakabuhayan. Yun yung aplikasyon already. Yun yung ginagawa mo at hindi ito yung rehearsed, sasabihin natin. Kundi ito yung nagiging natural na sa pang-araw-araw na buhay, yung ating pagsasalita, yung ating pagkilos, at yung pakikisalamuha natin sa iba, ay nai-impluwensyahan noong makalangit na karunungan na yun. Sa sabi, Pastor, ay yung kaalaman lang, ay hindi pa siya karunungan. Ay hindi. Alam mo yung mga bagay na dapat, yung mga bubuti, pero kung hindi mo naman isinasakabuhayan, wala rin kwenta. Tama yon. Sapagkat ang tunay na karunungan, alam mong bigyan ng aplikasyon sa iyong buhay, yung mga alam mo na tama at mabuti at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa ating mga kaibigan na aming kasama ngayon sa aming programa, ay napakabuti po na
ang ating mga pagkilos at paggawa ay magiging pagpapala para sa iba. Ito ang karunungan na nais ng Diyos. So, mabalikan ko lang, kanginay na minabanggit ka na, nagmumula ito sa Diyos. Ano ba bahagi ng Diyos sa karunungang kailangan o gusto natin maging ating karanasan? Ang karunungan na nais ng Diyos na makita ay yung karunungan na may pagsunod. So, ang unang-una na nais ng Diyos ay hindi lang yung pagpapakumbaba na ating binanggit kanina, kundi yung mayroong pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Kung nais nating maging pagpapala tayo sa iba, then susunod tayo at yung pagsunod sa Kanya, yun ang makaka-impluwensya para tayo ay lumakad na mayroong kabanalan sa ating mga buhay. So dito nga papasok, Pastor, yung ano ba mangyayari sa isang tao kapag nanahan sa kanyang puso ang karunungan? Ayan, maganda yan, Pastor, kasi ito yung unang step ng kanyang pagkahikayat o conversion sa kanyang sa Panginoon na nagbibigay at lumalang sa Kanya. So, ibig sabihin nito, Pastor, pagka tinanggap ko ang karunungan na galing sa Diyos, ay ito na ngayon yung pasimula ng pagbabago magiging karanasan ko. Tama yun. Kasi tinanggap ko ang karunungan at ang karunungan ito ay aking isa sa kabuhayan, ay di ito na ngayon yung karanasan na sinasabi mong magkakaroon na ng conversion. Tama yun. O transformation sa ating mga buhay. So ito ay unti-unti na paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin ito gawa, kundi yung dahil tinanggap natin yung kaalaman na yon, yung kaalaman na yon babaguhin ang ating pananaw, ang ating paningin, ang ating pakikisalamuha sa iba, at ito yung resulta. Tayo ay nababago sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano naman, Pastor, itong nadinig kong mag-asawa na nagtatalo at halos mag-away? Ang sabi ng babae, wala kang ginawa kundi magbasa ng Biblia. Wala naman ka nangyayari sa buhay mo. Ay, Pastor, yun nga, basa ka nga ng basa ng Biblia, pero hindi naman isinasakabuhayan yung kanyang natututunan mula sa banal na kasulatan. Hindi yun tunay na karunungan. Kaya nga, pag nag-aral tayo ng banal na kasulatan, dapat ito'y babago sa atin, sa ating kaisipan. Magkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga sa mga kaibigan naming nag-aaral ng banal na kasulatan, ay sana sa ating pag-aaral, magkaroon ito ng bunga ng pagbabago sa ating mga buhay. So napakalaking hamon, mga kaibigan. Kagaya po na ating ginagawa ngayon. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero pagkatapos ng ating pag-aaral nito, at babalik lang ulit tayo sa dati nating ginagawa, na hindi natin bibigyan ng aplikasyon itong ating pag-aaral, ay di kagaya lamang din tayo ng mga nagsipagbasa ng Biblia na pagkatapos basahin ay back to normal na naman, na para bagang nagpalipas lamang na oras sa pagbabasa ng Biblia, pero hindi na isa kabuhayan, ito'y walang saysay. Yun yung tinatawag na mangmang. Yun yung opposite noong karunungan na sinasabi ng banal na kasulatan. So ang karunungan o ang kaalaman na hindi binigyan ng aplikasyon ay walang karunungan doon. Wala. Kulang, Pastor. Kulang. So anong dapat kayang gawin para ang isang tao ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay? Dapat ay una, makilala niya ang Diyos at pahintulutan niya ang Diyos sa magitan ng banal na Espiritu na gumawa sa kanyang mga buhay. At sana meron kapasyahan ang tao na sumunod. Kasi ang mahirap kung minsan nag-aaral tayo, may natutunan tayo sa banal na kasulatan, ay ayaw namang sundin, ay wala pong magagawa ang Diyos at ang kanyang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Okay? Merong cooperation, merong pagsasanib ng kaisipan ng Diyos at ng tao para tayo ay sumunod sa tamang daan. So tinanggap ng tao ang karunungan, pero kung hindi niya papasyahan na ito ay kanyang isa kabuhayan, ay wala rin magagawa ang Diyos. Wala yun. Wala. Pero kung ito ay ating papasyahan, sabihin natin na limitado ang ating kalakasan o kakayahang, yun na may sa katuparan, pero kung tayo gumagawa ng pasya, tinihingi natin ng biyaya ng Panginoon, ay sapat din ang biyaya ng Panginoon para tayo ay makapamuhay na mayroong karunungan. Tama po yun, Pastor. Kaya nga, mga minamahal na mga tagapakinig at taga-subaybay, pansinin po ninyo na ang Diyos ay nais tayong baguhin. At nais niya na bigyan tayo ng karunungan, ng pakikisama at tunay na pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga, atin pong isuko ang ating mga buhay at sumunod sa kanyang mga kalooban. Maganda, Pastor. At siguro Pastor, maganda siguro sa ating pagtatalakay na ginagawa nitong karunungan sa mga kaalaman, no? Maganda siguro maunawaan natin mabuti. Ano ba ang karunungan in contrast doon sa kaalaman? Ayan.
yung kagaya ng nabanggit mo, Pastor, ay yung isa ay hanggang dito lang. Ang ibig sabihin ay marami siyang alam, marami siyang natututunan, pero kulang sa pagsasakabuhayan. Kaya nga kung ang tunay na karunungan ay una, tatanggapin mula sa Diyos, at sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng langit, ay isa sa kabuhayan natin. Hindi po madali. Yun yung mahirap na bahagi. Yung kagaya sa pagsasalita, kagaya ng pakikisalamuha sa mga tao na kung minsan ay nakakainis na. Di ba? Ay gusto mo nang gumanti dahil ikaw ay ginagawa ng hindi mabuti, ichinichismis ka o kung ano paman. Pero dahil natutunan mo na ang tunay na karunungan ay huwag gumanti, o kaya ay isa pa sa Diyos na lang natin, ayun, kinakailangan ng tulong na galing sa langit. Hindi natin kaya yun eh. Kasi ang natural ay ay gumanti. Mag-respond tayo kaagad pagka may nagsalita sa atin. Kaya nga sa susunod nating mga aral, makikita ninyo yung silence, yung pagiging tahimik minsan pagkatapos na mayroong masamang nangyari dahil kinakailangan tayong makapag-isip, manalangin para gumawa ang Diyos sa ating mga buhay. Siguro ang isang nais kong pansinin dito, Pastor, sa ating tinatalakay, hindi nangangailangan ng mataas na pag-aaral o mataas na naabot ng pinag-aralan para ang isang tao maging matalino. Ayan. Kasi nabanggit ko to, Pastor, kasi ako'y nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao. Napapansin ko minsan na may mga tao kung nakakasalamuhan, sabi nating mababa lang ang pinag-aralan. Pero kung magsalita ay mayroong karunungan. Tama yun. Sabi ko ay, inaalam ko ano baka kung inyong naabot na pag-aaral. Sabi ay ako kay graduate lang ng elementary. Pero kung magsalita siya, may katalinuhan, may karunungan. Pero kung minsan naman, may nakakasalamuhan naman ako na sabi natin matataas ang pinag-aralan, abay kung magsalita ay talagang may kahambugan din. Na ibig sabihin walang karunungan, kundi may kayabangan. So, hindi nangangailangan ng mataas na pinag-aralan ng isang tao para siya magkaroon ng karunungan. Kasi baka may magsabi rin kasi na, ay ako'y mahirap lang ako, o kaya mababa lang ang pinag-aralan ko, kaya hindi siguro ako makapagsasaltang may karunungan. Aba, hindi ganon. Hindi yun. Hindi ganon. Kasi sa ating pag-aaral ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, ay ating pong tinutunghayan na kung ang sino man ay nagnanais ng karunungan, hindi kinakailangan ikaw ay tapos ng PhD. Hindi kinakailangan ikaw ay tapos ng mataas na pag-aaral para ikaw ay makapagsalita at makapamuhay na may karunungan. Sapagkat sa ating pag-aaral, binabanggit ano ba ang tunay na karunungan at paano ito makakamit. Ito na nga yung binanggit mo, Pastor, kanina, na ang pinanggagalingan natin Diyos at anong requirement ng Diyos para ibigay niya ang karunungan ay dito sa mga yung binanggit mo kanina, yung nagpapakumbaba. Kaya kung tayo magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ay bibigyan niya tayo ng karunungan. Yan, gusto ko lang susugan yung iyong sinabi, Pastor, na kung mataas din ang iyong panag-aralan, subalit ikaw ay mapagpakumbaba din, mas magagamit ka ng Diyos. Mas maganda. Okay? Kasi baka naman sabihin ng ating mga taga-subaybay na huwag na tayong mag-aral ng mataas na formal na edukasyon. Hindi yun. Now, kung tayo ay magiging pagpapala sa iba at yung ating sinasabi, tinuturo, ay nakikita sa ating sa kabuhayan, magiging mas malawak ang impluensya ng taong mas maraming pinag-aralan din at meron pang makalangit na karunungan. Dito gusto ko lang kasi bigyan ng din para hindi ma-discourage naman yung ibang mababa ang pinag-aralan. Kasi mahirap lang kasi ako, hindi ako nakakatapos ng kolehiyo man lang. Kaya ako yung kay magsasalta lang may kasimplihan na walang karunungan. Hindi ganon. Kundi kahit mababang yung pinag-aralan, kung ikaw humihingi ng karunungan sa Diyos, bibigyan ka. Yun namang may mataas ang pinag-aralan. Kung ikaw naman ay magpapakumbaba rin sa harapan ng Panginoon, makapagsasalita ka rin, lalong may malawak na impluensya ka magagawa sapagkat ikaw ay mayroong mataas na pinag-aralan at kung magsasalita ka pa may karunungan, ay ito nga binanggit mo na lalo ka pa maging kapakipakinabang. Lalo ka pang makapangyarihan magagamit ng Panginoon. Tama. Yung mababa ang pinag-aralan at saka yung mataas ang pinag-aralan, parehong pwedeng gamitin ng Diyos kung sila'y magpapasakop at gagamitin ang kanilang mga buhay na pagpapala sa kanilang kapwa. Okay, dito sa ating pag-aral, Pastor, sa Kawikaan Kapitulo 3, talatang 7, ay may babala sa mga may pantas na pagtingin sa sarili. Ano ang bitag sa pagiging pantas sa kanyang sariling mata? Siguro po basahin natin, Pastor, sa Kapitulo 3, talatang 7. Ganito ang wika dyan sa talatang yon. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka
sa kasamaan. Now, simple lang ang sinasabi ng talata. Yung tao dyan na nagpapakataas, hindi niya kinikilala na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ito yung sinasabi dyan, na isang taong nagpapakapantas, parang alam niya na ang lahat ng bagay at hindi niya na inaasahan pa na tulungan siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga pagka tinanggal mo ang Diyos sa iyong kaalaman at karunungan, ay hindi ka pantas. Ikaw yung sinasabi ng talata na ginagawa mo yung sarili mo na sentro ng karunungan mo. Ito kasi nagaganap talaga na may mga nagsasabi na, hindi ko kailangan ng Diyos. Ang kailangan ko ay magsikap lang ako. Ang kailangan ko ay puhunan lang. Kaya nga. Ang kailangan ko ay maabot ko lang yung ganong pag-aaral at pag naabot ko yon, magagawa ko na ang lahat. Hindi niya kailangan ng Diyos. So sa ganito pag-aaral ay nandoon yung mga tinatawag na mga panganib o mga bitag. Na ano yung mga bitag, ano yung kapahamakan ba na maaari nilang maging karanasan sa ganung direksyon? Now, ang bitag ay, pag sinabi nating bitag, ay hindi ito inaasahan. Nakatago ito. At kung minsan ay mahuhulog ka na lang o ikaw ay bigla na lang matitiwarik o kung ano pa man, nakakasama ito sa ating mga sariling mga buhay. Kaya nga, yung bitag dito ay mga sarili nating mga akala kung minsan na akala natin hindi na natin kailangan ng Diyos at kanyang tulong kasi malakas ka. So, hindi ka humihingi ng kalusugan sa kanya dahil malakas ka. Pero pagka ikaw ay may sakit na, ano na ang iyong makakagawa ka pa ba? Makakapagtrabaho ka pa ba? Makakapagnegosyo ka pa? Hindi na. Sapagkat wala ka lang kapangyarihan. Now, tsaka pa lang nila nakikilala kung minsan ang pangangailangan sa Diyos. Pero kung minsan, huli na ang lahat. Nabitag na sila. Nabitag na sila. Nabitag na ng kanilang pagmamalaki, ng kanilang kapahamakang sinapit. So, bagamat tayo sabi natin na isang tayo matalino, pero wag din natin kakalimutan bakit siya naging matalino, ay ang Diyos din ang siya nagbigay ng karunungan o katalinuhan. Tama yon. Gusto ko pong sabihin, kagaya ng idiniin ni Pastor Casimiro, na pag kinalala natin ang Diyos, malayo tayo doon sa bitag na tayo ang pinakamarunong at pinakamaalam sa lahat. Kundi ating ibibigay yung papuri, kalwalhatian, kagaya ng kung minsan may mga nagtatap tayong mga young people, di ba? Mga anak natin, mga kamanggagawa natin. Maganda pag ini-interview sila, hindi ba? Na ang sinasabi nila ay hindi lang galing sa kanila yung kapangyarihan na sila ay nagkaroon ng ganong tagumpay, kundi ibinabalik nila kanino? Sa Diyos na nagkaloob sa kanila ng karunungan. At naroon ng karunungan. Yung ating kilalanin ang Diyos. Yun, tama yun. Siguro kung bibigyan natin, Pastor, ito ng aplikasyon sa araw-araw, tayo naman siguro ay nagiging karanasan, mga kaibigan, na pinupuri o tayo ay yung parabagang pinararangalan. Ay kapag dumadating ang ganung mga karanasan, ay huwag po tayo magmalaki sa ating mga sarili. Sasabihin pa natin na, ako pa. Di ba? Okay, sasabihin natin kulang pa nga yan. Yun yung mga pagmamayabang o pagmamalaki na ayaw natin kilalanin ng Panginoon. Tama. Pero ang ating gawain, Pastor, kasi kung iko'y pinaparangalan, ibalik mo sa Panginoon. Tama yun. At maraming sabihin natin talaga na purihin ang Panginoon. Salamat sa kung Diyos. minsan, Pastor, yung ating mga anak, may mga awards, anong sagot? Sa kanino po ba magmamana yan? Ito nga siguro yung Pastor na pinag-aaralan natin ngayon, karunungan. Ay kapag ka ganun sagot, ay base sa banal na kasulatan, ay yun kamangmangan. Bakit? Sapagkat hindi natin kinilala ang Diyos. Marahil sa ganitong mga pagkakataon, ang karunungan ay ganito. Kung ako marahil ipupurihin mo na, Pastor Casimiro, bihira tayo makita, pero makikita kita, parang lalo kang gumaganda lalaki. Abay, sasabihin ko siguro na kulang pa nga sa makeup yan. Hindi ganun, kayabangan yon. Pero sasabihin ko, salamat sa Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng kalusugan, ang Panginoon na nagbibigay ng magandang pangangatawan, na masiglang, na masayahing mukha. Abay, nabibigyan ko ng karangalan ng Panginoon. At sa ganung bagay, naroon ang karunungan. Kaya madali tayong kasing mabitag, lalo na pagka ganyang mga papuri na Kaya nga dapat babantayan natin ito. Yun nga ang gusto ko makita. Pastor natin, na sa araw-araw ay maaari tayong mabitag ng pagmamalaki, pagmamataas, pagtingin ng malaki sa sarili, na nalilimutan natin na ang Diyos ang kadahilanan ng mga ito. Kung ano man ang ating tinatangkilik, huwag natin kakalimutan. Kung nakamit man natin ang mga yan, ang lahat ay sa kabutihan ng ating Panginoon. Wala tayong pwede pagmalaki. So kung tayo magmamalaki at pagmamataas na para bagang lahat ay nagawa sa ating sariling lakas o galing, ay naroon ng kamangmangan sa ngayon sa banal na kasulatan. Subalit kung kikilalanin natin ang Diyos na siya ang kadahilanan ng lahat ng mga bagay nito, pararangalan natin siya, kung magkagayon ay naroon ng tunay na karunungan. Malalayo tayo doon sa bitag na sinasabi natin. Kasi
Yun ang isa sa pinakaayaw ng Diyos na makita tayong mahulog doon sa bitag na yon. Kasi yung pinanggalingan din ng kaalaman ay galing din sa Panginoon. Okay, sa kaulilian, Pastor, ay ano ang gantimpala sa mga tumanggap ng kaloob na karunungan? Ayan. Ang gantimpala ay napakaganda. Ang gantimpala ay buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, lalo-lalo na ang aklat ng Kawikaan, na ang wakas ng tunay na karunungan ay magdadala ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang yung material na buhay dito, samantalang tayo narito sa lupa, kundi binibigay ng Diyos na pinagkakalob niya ang walang hanggang buhay ng walang kakulangan. Maganda sinabi mo, Pastor, pero gusto ko lang na linawin natin mabuti para hindi naman po yung ating mga kaibigan na nanonood ay magkaroon ng ibang kaisipan. Hindi ang karunungan ang nagdikta sa atin. Hindi. Hindi ang karunungan. Pero ang gantimpala ng karunungan ay yung binanggit mo nga, buhay na walang hanggan, sapagkat ang tunay na karunungan, yung paglapit sa Diyos, yung pagkilala sa Kanya. At yun ang kadahilanan ng ating kaligtasan. Kaya noong aking hingi sa Panginoon ng karunungan, isinakabuhayan ko at kinilala ko siya ang aking personal na tagapagligtas, kaya ang mamanahin ko ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, malinaw po na ang ating pinatalakay na paksa ngayong araw na ito ay ang karunungan, ay ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos at ang pagkatakot sa Kanya ang magiging daan ng isang magandang buhay, hindi lamang dito, kundi meron tayong hinaharap na buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Pastor. So sa ating po pag-aaral ay dadako na naman po tayo sa ating pagtatapos na ating leksyon. At sana po sa pamamagitan ng ating pag-aaral nito, mga kaibigan, ay nakita natin ang karunungan ay napakahalaga. Ang karunungan ay sumisigaw na nagnanais na ito'y makarating at maging karansan ng bawat isa sa atin. Na tayo'y makita natin kung ano yung tama at ang mali at ang piliin natin. Ang karunungan ay ang piliin natin. Ang tayo'y magpasya. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Magpasakop tayo sa Kanya. Narito ang tunay na karunungan at ang karunungan ito ang mag-aakay sa atin tungo sa ikabubuti ng ating mga buhay at higit sa lahat, ang tayo'y pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po na kami inyong sinamahan dito sa ating programa at sana po sa pamamagitan ng ating ginawang pagtalakay ng salita ng Panginoon dito sa aklat ng Kawikaan ay kayo po lahat ay nakinabang at naakay tayo na lalo pa tayong maging matalino, maging pantas sa ating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Diyos. Muli po dahil dumako na sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, pinararangalan, kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Kayo ang aming manlalalang, kayo ang aming Diyos na tagapagligtas, at kayo ang aming Ama na palagi ang nagmamahal at naghahangad ng pinakamabuti lamang sa bawat isa amin. Nagpapasakop po kami sa inyo at pinapasalamatan kayo sa mga karunungang inyo pong ibinabahagi sa amin upang kami makapamuhay ng matuwid sa inyong harapan. Maganap namin ang mga bagay na nakalulugod sa inyong banal na harapan. O banal na Diyos, idinadalangin po namin ang aming mga taga-subaybay. Patungan sila, Panginoon, ng inyong makapangyarihang kamay. Ibigay sa kanila, Panginoon, ng karunungang aakay sa kanila na lalo maging malapit sa inyo. Karunungang magagamit sa araw-araw upang makapamuhay na pagpapala sa sangkatauhan. Maging pagpapala kami sa aming kapwa, lalo tigit sa inyong banal na pangalan. O banal na Diyos, pagyamanin po kami sa karunungan. Pagyamanin kami sa pamumuhay na nagbibigay lugod sa inyo. At higit sa lahat, O Diyos, kayo po ang palagi ang maging karansan namin sa araw-araw. Ang kami po, Panginoon, maging pagpapala sa inyo, maging pagpapala sa aming kanya-kanyang mga tahanan, maging pagpapala sa komunidad na aming kinaroroonan. Salamat po, dakilang Diyos, na inyo pong tinugon ang aming mga dalangin. Salamat po, Ama, sa lahat ng inyong mga pagpapala, sa lahat ng mga karunungan at mga kabutihang inyo pong pinasaganan sa amin ngayon. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, maraming salamat sa iyong naging bahaging dito sa ating leksyon at sa ating po mga taga-subaybay. Maraming salamat po at sana po sa darating na linggo, muli po tayo magkasama-sama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android.